Hindi ka niya namimiss dahil mahal ka niya. Hindi, mas masakit ang totoo. Namimiss ka niya dahil wala ka na. At doon nagsisimula ang lahat. Ikaw na nanonood ngayon, ilang beses mo na bang pinilit ang sarili mong manatili sa isang tao na unti-unti ka namang binibitawan? Ilang gabi ka nang gising iniisip kung saan ka nagkulang, kung bakit hindi ka sapat, kung bakit kahit anong ibigay mo, parang kulang pa rin. At alam mo kung ano ang pinaka-ironic? Habang hinahabol mo siya, lalo kanyang tinatakasan. Pero nung napagod ka na, nung dumating ka sa punto na sinabi mong tama na, kaya ko na kahit wala ka, doon siya nagsimulang magbago. Doon siya bumalik, doon siya nagparamdam, doon siya bumigay. Pero bakit? Kung ngayon mo lang nadiskubre ang channel na to, welcome dito. Hindi ka makakarinig ng mga salitang gusto mo lang marinig, kundi ng mga katotohanang kailangan mong harapin. Hindi ito lugar para sa mababaw na motivation. Ito ay para sa mga taong handang makita ang sarili nila, kahit masakit. Kung ikaw yung tipo ng taong pagod na sa paulit-ulit na cycle, pagod na sa pagiging mabait, pero laging nasasaktan, at gusto mo nang magising sa realidad, nasa tamang lugar ka. Dahil dito pag-uusapan natin ang mga bagay na kadalasan iniiwasan, mga katotohanang tahimik lang pero malakas ang tama. At kung handa ka nang makita kung ano talaga ang pumipigil sa'yo, simulan na natin. Stoic number 1, ang sikolohiya ng pagkawala. Ayon kay Friedrich Nietzsche, may isang ideya na paulit-ulit na lumilitaw sa buhay ng tao. Ang konsepto ng value through absence. Sa simpleng salita, hindi mo tunay na nakikita ang halaga ng isang bagay hanggat hindi ito nawawala. Pero hindi ito simpleng konsepto lang. Isa itong pattern ng tao. Isang psychological loop na paulit-ulit nating pinapasok kahit hindi natin namamalayan. Isipin mo ito, kapag may isang bagay na palaging nandyan, palaging available, palaging nagbibigay, palaging handang umintindi, ano ang tendency natin? Hindi natin ito binibigyan ng pansin. Hindi dahil wala itong halaga, kundi dahil hindi natin kailangang mag-effort para makuha ito. Ganito gumagana ang utak ng tao. Ayon sa psychology, mas mataas ang value na ibinibigay natin sa mga bagay na scarce. Yung mahirap makuha, yung hindi sigurado, yung hindi palaging nandyan. Kaya nga mas hinahabol ng tao ang hindi siya pinapansin. Mas iniisip ang taong hindi siya pinipili, mas pinapahalagahan ang bagay na may posibilidad na mawala. At dito pumapasok ang masakit na katotohanan. Habang binibigay mo ang lahat, habang pinaparamdam mong hindi ka mawawala, habang ipinapakita mong kahit anong mangyari, nandyan ka. Unti-unti mong binababa ang value mo sa mata nila. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil naging predictable ka. At ang problema sa pagiging predictable, nawawala ang excitement, nawawala ang curiosity, nawawala ang takot na mawala ka. Pero kapag bigla kang nawala, kapag bigla kang tumigil, kapag bigla mong binawi ang presence mo, biglang nagigising ang isip nila. Biglang nagkakaroon ng tanong. Biglang nagkakaroon ng what if? What if hindi na siya bumalik? What if hindi na siya tulad ng dati? What if nawala na talaga siya? At doon nagsisimula ang paghabol. Hindi dahil bigla kang naging mas mahalaga, kundi dahil ngayon lang nila naramdaman kung gaano ka kahalaga. Pero ito ang pinakadelikadong parte. Maraming tao ang natutukso gamitin ito bilang laro, parang strategy, parang technique para kontrolin ang nararamdaman ng iba. Pero kung iyon ang gagawin mo, mauulit lang ang cycle. Dahil hindi mo binabago ang sarili mo, binabago mo lang ang approach mo. At tandaan mo ito, ang tunay na value mo, hindi nanggagaling sa pagkawala mo. Nanggagaling ito sa kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo, kahit may ibang tao o wala. Kaya hindi ito tungkol sa pagpapamiss, hindi ito tungkol sa pagiging cold, hindi ito tungkol sa paglaruan ang emosyon ng iba. Ito ay tungkol sa isang mas malalim na realization na kung hindi ka kayang pahalagahan habang nandyan ka, hindi mo responsibilidad na turuan sila sa pamamagitan ng pagkawala mo. Responsibilidad mo ay piliin ang sarili mo dahil sa dulo, ang taong tunay na nakakaintindi ng halaga mo, hindi naghihintay na mawala ka bago ka pahalagahan. Stoic number 2, kwento. Ang taong laging nandiyan may isang lalaki ang buong puso niyang minahal ang isang babae. Hindi lang basta like, hindi lang basta interesado.
Ito yung klase ng pagmamahal na tahimik pero malalim, yung tipong kahit walang kapalit, tuloy pa rin, ibinigay niya lahat. Oras, kahit pagod na siya galing trabaho, magre-reply pa rin siya agad. Effort, siya yung laging nag-iisip kung paano siya mapapasaya. Atensyon, kahit maliit na detalye napapansin niya, kahit simpleng kumain ka na ba, may bigat. Lagi siyang available, lagi siyang nandyan, hindi siya nawawala, hindi siya nagpapahintay, hindi siya naglalaro. Sa umpisa, masaya, yung tipong may kilig sa simpleng usapan, may excitement sa bawat notification, may pakiramdam na ito na siguro. At sa mga sandaling iyon, naniwala siya na sapat na ang pagiging totoo, na sapat na ang pagiging consistent, na sapat na ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Pero habang tumatagal, may mga bagay na unti-unting nagbabago. Hindi biglaan, hindi dramatic, tahimik. Yung dati na mabilis mag-reply, nagiging scene na lang. Yung dating excited kausap siya, parang napipilitan na lang. Yung dating may oras sa'yo, ngayon laging busy. At alam mo kung ano ang mas masakit, hindi siya umaalis, nandyan pa rin siya, pero hindi na siya pareho. At doon nagsimulang magtanong ang lalaki sa sarili niya, ano bang kulang sa akin? May mali ba akong nagawa? Bakit parang hindi na ako sapat? At imbes na huminto, lalo pa siyang nag-effort, mas hinabol pa niya, mas pinatunayan niya ang sarili niya, mas naging available, mas naging mabait, mas naging understanding, kahit nasasaktan na siya. Ngumingiti pa rin siya. Kahit napapansin niyang nagbabago na ang trato sa kanya, pinipili pa rin niyang intindihin. Dahil umaasa siya, umaasa na baka face lang ito. Umaasa na baka bumalik pa sa dati. Umaasa na kung ibibigay niya lang ang lahat, mamamahal din siya ng tama. Pero ang hindi niya napansin, habang pinipilit niyang iligtas ang relasyon, unti-unti naman niyang sinisira ang sarili niya. Dumating siya sa punto na hindi na niya kilala ang sarili niya. Yung dating may boundaries, nawala. Yung dating may self-respect, natabunan. Yung dating may dignidad, napalitan ng takot na maiwan. At doon niya na-realize ang isang bagay na masakit tanggapin. Hindi lahat ng pagmamahal ay kayang suklian at hindi lahat ng taong minamahal mo ay marunong magmahal pabalik. Pero kahit alam niya iyon, hindi pa rin siya tumigil agad. Dahil minsan hindi sapat ang alam mo, kailangan mo munang mapagod. At ang pinakamabigat na parte, hindi siya iniwan agad. Pinili siyang panatilihin, pero hindi pinili. Ginawa siyang opsyon, ginawa siyang safety net, ginawa siyang taong nandyan lang kapag walang iba. At doon niya naramdaman ang totoong sakit, hindi yung pagkawala ng tao, kundi yung pakiramdam na kahit nandyan ka, hindi ka mahalaga. At doon nagsimulang mabuo ang tanong na matagal na niyang iniiwasan, hanggang kailan ako mananatili sa isang lugar kung saan hindi ako pinipiling manatili. Thus, Stoic number 3, ang turning point, ang tahimik na pag-alis hanggang sa isang araw, napagod siya. Hindi yung tipong simpleng pagod na mawawala sa tulog, kundi yung pagod na umaabot sa kaluluwa, yung kahit anong pahinga, parang may kulang pa rin. Yung pagod na hindi na kayang itago sa ngiti. Hindi dahil hindi na siya nagmamahal. Sa totoo lang, mahal pa rin niya, pero sa pagkakataong iyon, mas malinaw na sa kanya ang isang bagay. Hindi na siya minamahal ng tama. At minsan iyon ang pinakamahirap tanggapin. Hindi yung wala ng pagmamahal, kundi yung nandyan pa rin, pero hindi na sapat para manatili. May mga gabi na tahimik lang siya, walang kausap, walang distraction. At doon, sa katahimikan na iyon, unti-unting lumabas ang katotohanan na matagal na niyang tinatakasan, na hindi na siya masaya, na hindi na siya pinapahalagahan, na kahit anong pilit niya, hindi niya kayang pilitin ang isang taong hindi siya kayang piliin. At doon niya naintindihan, hindi lahat ng laban kailangang ipaglaban. May mga laban na kailangan mong iwanan, hindi dahil mahina ka, kundi dahil respeto mo yun sa sarili mo. At doon niya pinili ang isang bagay na kinatatakutan ng karamihan, ang lumayo. Pero hindi ito yung dramatic na pag-alis na nakikita mo sa pelikula. Walang sigawan, walang confrontation, walang mahabang mensahe na puno ng emosyon. Tahimik, unti-unti niyang binawi ang sarili niya. Yung dating instant mag-reply, natutong maghintay. Yung dating laging available, natutong magsabi ng hindi. Yung dating umiikot ang mundo sa isang tao, unti-unting bumalik sa sarili niyang mundo.
At sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi niya kailangang ipaglaban ang isang taong hindi naman siya ipinaglalaban. Pero huwag mong isipin na madali ito, hindi. May mga sandali na gusto niyang bumalik. May mga gabi na gusto niyang mag-message. May mga pagkakataon na hinahanap niya yung dating sila. Dahil ang pag-alis, hindi ibig sabihin na wala ka nang nararamdaman. Minsan, umaalis ka kahit mahal mo pa, at iyon ang tunay na lakas. Hindi yung kayang magstay kahit nasasaktan, kundi yung kayang umalis kahit mahal mo pa. Ayon kay Friedrich Nietzsche, "He who has a why to live can bear almost anyhow." At sa puntong iyon, nahanap niya ang why niya, hindi na para sa relasyon, hindi na para sa ibang tao, kundi para sa sarili, kaya para sa dignidad na matagal na niyang isinantabi, para sa respeto na unti-unti niyang nawala, para sa kapayapaan na hindi niya maramdaman habang nananatili siya sa maling lugar. Kaya hindi siya umalis para magpansin, hindi siya umalis para habulin, hindi siya umalis para magturo ng leksyon. Umalis siya dahil sa wakas pinili niya ang sarili niya. At minsan, ang pinakamalakas na desisyon na gagawin mo sa buhay mo ay hindi ang manatili at lumaban, kundi ang tumalikod at hindi na lumingon pa. Stoic number 4, ang reaksyon. Kapag nawala ka at alam mo kung anong nangyari. Sa una, walang message, walang tawag, walang kahit anong senyales na napansin niya ang pagkawala mo, at doon ka masusubok. Dahil sa katahimikan na iyon, papasok ang duda. Baka wala lang talaga akong halaga. Baka mas okay siya nung wala ako. Baka ako lang talaga ang may pakialam. At doon karamihan bumabalik. Hindi dahil mahal pa nila, kundi dahil hindi nila kayang tiisin ang pakiramdam na hindi sila hinabol. Pero kung nagpatuloy ka, kung tiniis mo, kung hindi ka bumalik sa dati mong pattern, may mangyayari unti-unti, may mapapansin siya. Hindi na siya nakakakuha ng update mula sa'yo. Wala nang good morning. Wala nang random na ingat ka. Wala nang taong laging nandyan. At sa una maliit lang, halos hindi niya mapapansin. Pero habang tumatagal, lumalaki ang puwang. Yung dating normal na presensya mo, nagiging katahimikan. Yung dating routine niya na may kasamang ikaw, biglang may kulang. At doon magsisimula ang curiosity. Hindi pa pagmamahal, hindi pa regret, curiosity. Bakit hindi na siya nagme-message? May iba na ba siya? Okay lang ba talaga siya? O wala na talaga siyang pakialam? At sa mga tanong na iyon, unti-unting bumabalik ang atensyon niya sa'yo. Hindi dahil hinabol mo siya, kundi dahil hindi ka na niya maabot. Hanggang sa isang araw, magpaparamdam siya. Simple lang, parang walang nangyari. Okay ka lang ba? Miss na kita. Pwede pa ba? At doon biglang babalik ang emosyon mo, yung sakit, yung saya, yung pag-asa na matagal mong pinigilan. Pero eto ang kailangan mong maintindihan, hindi lahat ng pagbabalik ay dahil nagbago na sila. Minsan bumabalik sila dahil komportable sila sa'yo, dahil sanay sila na nandyan ka, dahil ikaw yung taong alam nilang hindi sila iiwan. At nung nawala ka, nawala rin ang comfort na yon. Kaya bumalik sila, hindi para piliin ka, kundi para ibalik ang pakiramdam na nawala sa kanila. Ito ang masakit. Habang ikaw lumalayo para iligtas ang sarili mo, sila lumalapit para ibalik ang dating sila. At dito pumapasok ang pinakamapanganib na parte. Yung akala mo, eto na yung hinihintay mo. Yung pagbabalik niya, yung pag-amin niya, yung pagkakataon na maging kayo ulit. Pero tanungin mo ang sarili mo, nagbago ba talaga siya? O nagbago lang ang sitwasyon? Dahil kung ang dahilan lang ng pagbabalik niya ay ang pagkawala mo. Ano ang mangyayari kapag nandyan ka na ulit? Babalik siya sa dati. At babalik ka rin sa dati. At uulit ang cycle. Kaya sa sandaling bumalik siya, huwag mong agad buksan ang pinto. Hindi dahil gusto mong magpahirap, kundi dahil kailangan mong siguraduhin na hindi ka na babalik sa version ng sarili mo na kayang tanggapin ang kulang na pagmamahal. Dahil sa dulo, ang tunay na tanong ay hindi, babalik ba siya? Kundi, kapag bumalik siya, handa ka bang hindi na bumalik sa dati mong sarili? Stoic number 5, ang malupit na katotohanan nito ang hindi sinasabi sa iyo ng karamihan. Habang palagi kang available, nawawala ang value mo, hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil nasanay silang nandyan ka. At ang mga bagay na palaging nandyan, madalas hindi pinapansin,
Masakit tanggapin pero ganito gumagana ang tao. Hindi tayo laging rational, hindi tayo laging fair. Minsan, pinapahalagahan lang natin ang isang bagay. Kapag naramdaman nating pwede natin itong mawala, isipin mo ito. Kapag may isang bagay na sigurado ka na hindi mawawala, hindi mo ito iniingatan ng todo. Hindi mo iniisip araw-araw kung mawawala ba ito. Hindi mo pinapahalagahan sa paraang ginagawa mo sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Ganun ka rin sa mata niya. Naging sigurado. Naging andyan lang, naging hindi mawawala. At sa sandaling naging sigurado ka sa buhay ng isang tao, nawawala ang sense of urgency. Nawawala ang takot na mawala ka. At kapag wala ng takot na mawala ka, wala na ring dahilan para ipaglaban ka. Pero ito ang mas malalim pa. Hindi lang ito tungkol sa pagiging available. Ito ay tungkol sa kung paano mo tinatrato ang sarili mo. Kapag tinanggap mo ang bare minimum, kapag okay lang sa'yo na hindi ka pinapansin, kapag patuloy kang nagbibigay kahit wala kang natatanggap, ang ipinapakita mo sa kanila ay ito. Ganito lang ako tratuhin. Okay na. At tandaan mo ito. Hindi tinuturo ng tao kung paano sila mahalin sa pamamagitan ng salita. Tinuturo nila ito sa pamamagitan ng kung ano ang tinatanggap nila. Kaya habang patuloy mong tinatanggap ang kulang, lalo kang binibigyan ng kulang. At ang masakit pa, iniisip mo na kapag mas nagbigay ka, mas mamahalin ka. Pero sa realidad, mas lalo kang nawawala. Dahil hindi lahat ng tao ay marunong mag-appreciate ng consistency. May mga tao na nasasanay dito at kapag nasanay na sila, nawawala ang excitement. Nawawala ang halaga. Ayon sa ilang ideya na konektado sa pilosopiya ni Niccolò Machiavelli, mas pinapahalagahan ng tao ang mga bagay na may halong uncertainty at control. Hindi dahil gusto nilang maging masama, kundi dahil likas sa tao ang hanapin, ang challenge, ang tension, ang hindi sigurado. Kaya kapag sobrang dali mong makuha, hindi ka sila pinaghihirapan. At ang hindi pinaghihirapan, madaling palitan pero huwag mong maliin ang punto. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maging mahirap, mahalin. Hindi ibig sabihin na kailangan mong maglaro. Ang ibig sabihin nito ay kailangan mong magkaroon ng boundaries, kailangan mong magkaroon ng standards, kailangan mong magkaroon ng respeto sa sarili mo kahit wala silang ibinibigay sa'yo. Dahil ang tunay na value mo, hindi nakabase sa kung gaano ka kadaling maabot. Nakabase ito sa kung gaano mo pinapahalagahan ang sarili mo. At kapag dumating ka sa puntong hindi ka na basta-basta nagbibigay ng oras, effort at emosyon sa kahit sino, doon nag-iiba ang tingin ng tao sa'yo. Hindi dahil nagbago ka para sa kanila, kundi dahil sa wakas, tumigil ka na sa pagbibigay ng sarili mo sa maling tao. Kaya sa susunod na maramdaman mong gusto mong maging available ulit, tanungin mo ang sarili mo, ginagawa mo ba ito dahil mahal mo siya? O dahil natatakot ka na mawala siya? Dahil magkaiba iyon at kadalasan, ang takot ang dahilan kung bakit ka nananatili sa sitwasyon na unti-unti kang sinisira. At ang pinakamalupit na katotohanan, hindi ka nila ititigil. Hindi sila ang maglalagay ng boundaries para sa'yo. Hindi sila ang magsasabi na sobra na. Ikaw lang. Kaya kung patuloy mong ibibigay ang lahat, huwag kang magtaka kung patuloy ka ring mauubos. Dahil sa mundong ito, ang taong hindi marunong magpahalaga sa sarili niya ay laging may taong handang samantalahin iyon. At ang tunay na pagbabago, nagsisimula sa isang desisyon. Hindi na ako magiging available para sa taong hindi ako kayang pahalagahan. Stoic number 6, pilosopiya ng pagnanaisayon kay Plato. Ang kaluluwa ng tao ay natural na naghahanap ng kung ano ang wala. Parang gutom na hindi mapakali. Laging may hinahanap na kulang. Hindi ito kahinaan, ito ay kalikasan ng pagiging tao. Isipin mo ang isang bagay na gusto mo noon, isang tao, isang pangarap, isang bagay na hindi mo pa makuha. Gaano kalakas ang desire mo? Gaano ka ka-focus? Gaano ka kapursige? Pero nung nakuha mo na, Larensaw Andoy Bonstankets, unti-unti nabawasan ang excitement. Hindi dahil hindi na ito maganda, kundi dahil wala na yung pakiramdam ng kulang. Ganito rin sa relasyon, kapag palagi kang nandyan, wala silang hinahanap. Walang tension, walang mystery, walang dahilan para hanapin ka pa. Pero kapag nawala ka, biglang may puwang, biglang may katahimikan, biglang may tanong na hindi nila masagot. Bakit parang may kulang? At bakit parang hindi ko siya makuha ulit? At doon nagsisimula ang pagnanais.
Hindi dahil mas naging espesyal ka overnight, kundi dahil ngayon, hindi ka na nila kontrolado. At may isa pang mas malalim na layer dito. Hindi lang nila namimiss ang presence mo. Namimiss nila yung pakiramdam na binibigay mo. Yung validation, yung attention, yung assurance na kahit anong mangyari, may taong nandyan para sa kanila. At nung nawala iyon, parang may bahagi ng mundo nila ang nawala ng kulay. Pero eto ang hindi nila agad naiintindihan. Hindi ikaw ang nawala sa kanila, kundi yung bersyon ng sarili nila na sanay na may umaalalay. At dito nagiging komplikado ang lahat dahil ang hinahanap nila hindi lang ikaw kundi yung pakiramdam na binibigay mo. Kaya kapag bumalik sila, kailangan mong mag-ingat dahil baka hindi ikaw ang hinahanap nila kundi yung convenience na dala mo. At tandaan mo ito, ang tunay na pagmamahal hindi lang umiiral kapag nawawala ka. Umiiral ito kahit nandyan ka. Kung kailangan mong mawala para lang ma-realize nila ang halaga mo. Hindi iyon pagmamahal. Isa itong reaksyon sa pagkawala. At ang pagmamahal na nakabase sa pagkawala, madaling mawala ulit. Kaya natural sa tao ang maghanap ng wala, pero hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maging wala para lang mahalin dahil ang tamang tao. Hahanapin ka kahit nandyan ka, pipiliin ka kahit hindi ka nawawala. At hindi ka kailangang gawing misteryo para lang maging mahalaga. Stoic number 7 ang twist. Hindi ito tungkol sa kanya pero sada. Ito ang mas malalim na katotohanan. Hindi mo kailangang mawala para manipulahin sila. Hindi ito laro. Hindi ito strategy para habulin kanila. Hindi ito tungkol sa pagkontrol ng emosyon ng ibang tao. Kung iisipin mo, madali kang maligaw dito. Madali mong gawing taktik ang paglayo, parang iniisip mo, kaya pala. Kailangan ko lang mawala para habulin niya ako. Pero kung iyon ang mindset mo, pareho ka lang sa dati. Nakafocus ka pa rin sa kanya, nakadepende ka pa rin sa reaction niya. At ang masakit doon, kahit bumalik siya, hindi ka pa rin malaya dahil ang value mo nakadepende pa rin sa kung hinahabol ka niya o hindi. At iyon ang kabaligtaran ng detachment. Ang tunay na detachment, hindi tukol sa paglayo para makuha ang gusto mo. Ito ay paglayo dahil ayaw mo na sa kung anong meron. Malaking pagkakaiba. Sa unang mindset, umaasa ka pa rin. Sa pangalawa, pinipili mo na ang sarili mo at doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi ka na gumagalaw para mapansin. Hindi ka na gumagawa ng desisyon base sa mararamdaman nila. Hindi ka na naghihintay ng validation dahil sa wakas, nakita mo na ang katotohanan. Hindi mo kayang kontrolin kung paano ka nila tratuhin, pero kaya mong kontrolin kung hanggang saan mo hahayaang mangyari iyon. At minsan ang pinakamalakas na move ay hindi yung pinaparamdam mong nawala ka, kundi yung totoong nakaalis ka na kahit wala silang ginagawa. Ayon sa filosofiya ni Epictetus, may mga bagay na kaya mong kontrolin at may mga bagay na hindi. Hindi mo kontrolado kung mahal ka nila. Hindi mo kontrolado kung babalik sila. Hindi mo kontrolado kung magsisisi sila. Pero kontrolado mo kung mananatili ka pa ba sa sitwasyon na sinasaktan ka at doon nagiging simple ang lahat. Hindi madali pero simple. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang maghintay ng tamang timing. Hindi mo kailangang siguraduhin na okay na sila. Kailangan mo lang gawin ang isang bagay. Piliin ang sarili mo kahit wala silang pinipili sa'yo. Dahil sa dulo, ang totoong twist ng kwento na ito, hindi kung kailan siya babalik, kundi kung kailan ka titigil sa paghabol sa taong hindi ka kailanman hinabol. Stoic number 8. Ang masakit na realization ayon kay Dietrich Bonhoeffer, ang tunay na kalayaan ay hindi nanggagaling sa pagkakaroon ng kontrol sa iba, kundi sa kakayahang bumitaw sa kung ano ang sumisira sa iyo. At minsan ang pinakamahirap bitawan ay yung taong mahal mo pa rin. Hindi yung taong wala ka ng pakialam. Hindi yung taong nakalimutan mo na, kundi yung taong kahit alam mong hindi na tama, hinahanap mo pa rin. Pero isipin mo ito, paano kung ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay hindi dahil iniwan ka niya, kundi dahil iniwan mo ang sarili mo para sa kanya? Masakit, di ba? Dahil ibig sabihin, habang pinipilit mong manatili sa kanya, unti-unti mong pinipiling mawala ang sarili mo. Yung mga bagay na dati mong pinahahalagahan, napabayaan mo. Yung respeto mo sa sarili mo, unti-unting bumaba. Yung mga boundaries mo, isa-isang nawala. At ang pinakamapait na parte, hindi mo namalayan.
Akala mo ginagawa mo iyon dahil sa pagmamahal. Akala mo iyon ang ibig sabihin ng pagiging totoo. Akala mo iyon ang tamang paraan para ipaglaban ang isang tao. Pero sa totoo lang, hindi mo siya ipinaglalaban. Pinipilit mo lang ang isang bagay na hindi na para sa'yo. At habang ginagawa mo iyon, lalo kang nasasaktan. Hindi dahil sa kanya lang, kundi dahil sa sarili mong mga desisyon. Ito ang realization na bihirang tanggapin ng tao. Hindi lang tayo biktima ng sitwasyon. Minsan, kasama tayo sa dahilan kung bakit tayo nasasaktan. Hindi dahil gusto natin masaktan, kundi dahil pinipili nating manatili kahit alam na nating mali na. At dito pumapasok ang tunay na growth. Hindi sa pag-blame sa sarili, hindi sa pag-guilt, kundi sa pag-acknowledge, may parte ako dito at kaya kong baguhin iyon. Dahil kung iisipin mo, mas empowering iyon. Kung ang sakit mo ay dahil lang sa ibang tao, wala kang kontrol. Pero kung may parte ka dito, may power kang baguhin ang susunod na mangyayari. At iyon ang unang hakbang sa tunay na kalayaan. Hindi yung makawala sa kanya, kundi makabalik sa sarili mo. Dahil sa dulo, ang tunay na pagkawala na dapat mong katakutan, yung hindi ang pagkawala niya, kundi ang pagkawala ng sarili mo habang pinipilit mong manatili sa maling tao. Stoic number 9, detachment. Ang tunay na kapangyarihan niyon ang twist. Hindi ka lang nasaktan dahil sa ginawa niya. Nasaktan ka rin dahil sa pinayagan mong mangyari. At kapag na-realize mo iyon, may magbabago. Hindi agad-agad, hindi dramatic, pero tahimik at totoo. Unti-unti, titigil ka sa paghabol. Hindi dahil ayaw mo na, kundi dahil hindi mo na kailangan, titigil ka sa pag-explain ng sarili mo sa taong hindi naman nakikinig. Titigil ka sa pag-prove ng worth mo sa taong hindi naman kayang makita. Ito, titigil ka sa pag-stay sa lugar na paulit-ulit kang sinasaktan at doon nagsisimula ang tunay na detachment. Maraming tao ang mali ang pagkaintindi dito. Akala nila, ang detachment ay pagiging malamig, pagiging walang emotion bako, pagiging walang pakialam. Pero hindi. Ang detachment ay hindi kawalan ng pakiramdam. Ito ay control sa pakiramdam. Nararamdaman mo pa rin, nasasaktan ka pa rin, namimiss mo pa rin. Pero hindi ka na-control ng mga emosyon na iyon. Ayon kay Epictetus, hindi ang mga bagay ang sumisira sa atin, kundi ang kahulugan na ibinibigay natin sa kanila. Kaya sa detachment, hindi mo binabago ang nangyari. Binabago mo ang paraan ng pagtingin mo dito. Imbes na isipin mong iniwan niya ako, kaya hindi ako sapat. Magiging iniwan niya ako, kaya hindi siya para sa akin. Malaking pagkakaiba dahil sa unang mindset, ikaw ang mali. Sa pangalawa, tinanggap mo lang ang realidad. At kapag tinanggap mo ang realidad, hindi mo na kailangang pilitin itong baguhin. Doon pumapasok ang kapayapaan. Hindi dahil okay ka na agad, kundi dahil hindi ka na lumalaban sa katotohanan. At kapag umabot ka sa puntong iyon, hindi ka na magiging takot mawalan. Dahil alam mo na kahit mawala siya, may sarili ka pa rin at mas importante doon, hindi mo na hahayaan ulit mawala iyon. Dahil ang taong natutong pahalagahan ang sarili niya, hindi na basta-basta babalik sa sitwasyon na minsan na siyang winasak. At iyon ang tunay na kapangyarihan ng detachment. Hindi ang mawalan ng pakialam, kundi ang matutong pumili kahit masakit, kahit mag-isa, kahit wala siya. Stoic number 10. Ang bagong energy at dito pumapasok ang tunay na detachment. Hindi ito pagiging cold. Hindi ito pagiging walang pakialam. Hindi ito pagputol ng emosyon. Ito ay pagiging buo kahit wala sila. Dahil sa totoo lang, hindi mo kailangang maging manhid para maging malakas. Ang tunay na lakas ay yung marunong kang makaramdam pero hindi ka na kinokontrol ng nararamdaman mo. Kapag umabot ka sa puntong iyon, magbabago ang paraan mo ng paggalaw sa mundo. Hindi dahil may ginawa kang malaking pagbabago overnight, kundi dahil may pinili kang hindi na ulitin. Hindi ka na naghahabol. Hindi na yung tipong nakaabang ka lagi sa phone mo, umaasa sa message na hindi dumarating. Hindi na yung bawat galaw niya may kahulugan sa'yo. Hindi na yung mood mo nakadepende sa atensyon na binibigay niya. Hindi ka na nagpapatunay. Hindi mo na kailangang i-explain kung gaano ka kamahal. Hindi mo na kailangang ipakita kung gaano ka worth it. Dahil sa wakas, alam mo na kung kailangan mong magpaliwanag ng paulit-ulit para lang makita ang halaga mo. Maling tao ang kausap mo. Hindi ka na naghihintay.
Hindi na yung naka-freeze ang buhay mo sa baka bumalik siya. Hindi na yung everyday may expectation. Hindi na yung buhay mo nakapark sa isang taong hindi naman sigurado. Sa'yo at dito nagiging kakaiba ang energy mo. Hindi mo man sinasadya, napapansin ng tao. Yung dating available ka lagi, ngayon may distansya na. Yung dating madaling ma-access, ngayon may boundaries na. Yung dating umaasa, ngayon tahimik na. At ironically, dito kanila mas hinahanap. Hindi dahil may ginawa kang manipulation, kundi dahil sa wakas may nawala sa pattern na nakasanayan nila dahil ang tao, hindi nila agad napapansin ang presence, pero ramdam na ramdam nila ang absence. Pero tandaan mo ito, hindi mo ginawa ang detachment para mahalin ka nila. Ginawa mo ito para hindi ka na mawala sa sarili mo. Dahil ang pinakadelikadong relasyon ay hindi yung relasyon na walang label, kundi yung relasyon na unti-unti kang nauubos habang nandyan ka pa rin. At kapag nagbago ang energy mo, hindi ibig sabihin nun na nagbago na rin ang lahat sa labas. Ang ibig sabihin lang nun, hindi ka na pareho ng taong dati. Hindi ka na madaling basahin. Hindi ka na madaling kunin. Hindi ka na madaling i-overlook dahil sa wakas, may na-realize ka na ang presence mo ay hindi obligation. Ang love mo ay hindi automatic. Ang sarili mo ay hindi backup option. At doon nagsisimula ang totoong kapayapaan. Hindi yung masaya ka dahil may bumalik, kundi yung payapa ka kahit wala. Stoic number 11. Ang huling tanong, pero eto ang tanong, kapag bumalik sila, tatanggapin mo pa ba? Hindi yung mabilis na sagot. Hindi yung sagot na dala ng emosyon. Kundi yung sagot na galing sa taong dumaan na sa sakit, pagod, at realization. Dahil ang taong bumalik lang, dahil nawala ka, hindi pa rin sigurado kung kaya kanyang mahalin kapag nandyan ka. Kasi iba ang love na totoo sa love na reaksyon lang sa pagkawala. Ang totoo may mga taong marunong kang mahalin kapag malayo ka, kapag hindi ka available, kapag may chance silang mawala ka. Pero kapag nandyan ka na ulit, babalik sa dati. Yung effort nagiging normal. Yung attention nagiging konti. Yung presence mo nagiging expected na naman. At doon ka ulit mapupunta sa cycle na dati mong iniwan. Kaya bago mo sagutin ang tanong na, tatanggapin ko ba siya ulit? Tanungin mo muna ang sarili mo. Bumalik ba siya dahil nakita niya ang value ko? O bumalik lang siya dahil naramdaman niya ang pagkawala ko? Dahil magkaiba iyon, ang isa may pagbabago, ang isa may pangungulila lang. At kung ang pagbabalik niya ay galing lang sa pagkawala, hindi pa iyon sapat na pundasyon para sa bagong simula. Kasi ang relasyon na nakabase sa absence, hindi tatagal sa presence at sa dulo. Ang tunay na tanong ay hindi kung babalik ba siya, kundi kung sa pagbabalik niya, may matitira pa bang dating ikaw na handang mawala ulit. Stoic number 12, conclusion. Piliin mo ang sarili mo kaya sa susunod na maramdaman mong gusto mo ulit siyang habulin. Huwag mo agad sundin ang emosyon mo. Dahil ang emosyon hindi laging tama pero laging malakas. Tanungin mo ang sarili mo, hinahabol mo ba siya o hinahabol mo lang yung version ng sarili mo? Napakiramdam mo ay sapat kapag kasama siya. Dahil minsan, hindi tao ang hinahabol mo, kundi yung pakiramdam, yung validation, yung attention, yung illusion na kapag pinili ka niya, magiging buo ka na ulit. Pero ang hindi mo pa nakikita noon, hindi ka pala nawawala dahil iniwan ka niya. Nawawala ka dahil sa tuwing bumabalik ka sa kanya, iniiwan mo ulit ang sarili mo. At doon nagsisimula ang tunay na awakening. Hindi yung bigla kang nagiging cold, hindi yung bigla kang wala ng pakiramdam, kundi yung unti-unti mong nakikita ang pattern na paulit-ulit mong pinapasok kahit alam mo nang masakit. Dahil sa dulo, ang pinakamalakas na tao ay hindi yung marunong magmahal ng todo, kundi yung marunong huminto kapag hindi na siya minamahal ng tama. At baka sa pagkakataong ito, hindi mo na kailangang mawala para ma-realize nila ang halaga mo. Kailangan mo lang piliin ang sarili mo at manatili doon kahit walang nag-a-upload, kahit walang nakakapansin, kahit wala siya. At kung umabot ka hanggang dito, isa lang ibig sabihin niyan, may parte sa'yo na pagod na sa paulit-ulit na cycle na alam mong hindi ka na rin masaya. Kung naramdaman mong parang ikaw ang kwento na ito, huwag mo lang itong pakinggan, i-apply mo. Dahil hindi sapat ang realization kung hindi mo siya gagamitin para baguhin ang sarili mong direksyon. Kung gusto mo pa ng mas malalim na content na ganito,
Yung hindi lang pampagaan ng loob, kundi pampagising ng isip at puso. Mag-subscribe ka sa channel na ito dahil dito, hindi tayo naghahanap ng validation. Hinahanap natin ang katotohanan kahit masakit, kahit mabigat, kahit ayaw marinig ng ego mo. At kung may isang bagay kang pwedeng dalhin palabas ng video na ito, eto yun, hindi ka mawawala dahil may nawala sa'yo, mawawala ka lang kapag pinili mong iwan ang sarili mo.